Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maligayang pagdating po sa Living Word Naik. Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Muli nagkasama-sama po ulit tayo. Salamat po sa buhay nyo. Kung first time nyo pong dumalo, nais po naming sabihin na kami po ay masayang-masaya na kayo ay makilala at makasama ngayong araw. Dito po ay may lugar po kayo sa pagkatuto, paglago sa pananampalataya, at makahanap ng mga bagong kaibigan na makakasama nyo sa inyong journey sa Panginoon. Nawa maging simula po ito ng isang masaya at bagong yugto sa buhay nyo. Muli, maligayang pagdating po sa Living Word Naik. God bless everyone! Pagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at makibukas po sa akin sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 21, Isaiah chapter 43 verses 18 to 19, and Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. 2 Corinthians chapter 5 verses 14. Either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. Verse 15, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for Him. Verse 16, so we have stopped evaluating others for a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. How means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Verse 18, and all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through a Christ, and God has given us this task of reconciling people to Him. Verse 19, for God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them, and He gave us this wonderful message of reconciliation. Verse 20, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ. When we fail, come back to God. Verse 21, for God made Christ who never sins to be offering for our sins so that we could be made right with God through Christ. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. But forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. Verse 19, for I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Verse 23, great is His faithfulness. His mercies begins afresh each morning. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. The Lord is forever true, faithful, and good, merciful sa ating po mga buhay. Amen? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Alam niyo po ba na yan ay a byproduct of grace of the Lord. Kung bakit yung kausap mo ngayon, yung nasa tabi mo, nasa likod mo, ay nakakatayo, bakit nagpapatuloy yan sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit mo siya kasama ngayon? Yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Maaring mabigat, maaring magaan, iba-iba. Pero iisa pa rin. At the end of the day, kailangan pa rin po natin ang Panginoon. Amen? We need the Lord every single day. Sa buhay po natin, wala pong iba na dapat po natin na mabigyan ng pinakamainam na atensyon, kundi po ang ating Panginoon. Amen? Kaya po ngayon pong umaga, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay oras na naman po para magpasalamat sa Panginoon. Sige po, hayaan po natin na ang banal na Espiritu ay maanyayahan sa lugar na ito. At hayaan mo na yakapin ka ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po sa Psalms 84 verse 10, a single day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Alam niyo po ba na isang pagpapala na mas pinili mo ang dumulog sa presensya ng Panginoon? Amen?
Marami po tayong pwedeng puntahan. Marami po tayong pwedeng kung saan magpalipas ng oras. Pero mas pinili po natin na magkaroon ng engkwentro sa Panginoon. Amen? We will encounter the presence of God today and we will be clothed by His presence. Hallelujah! No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in my heart, here in my heart. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in my heart, here in my heart. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come on, church. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in my heart, here in my heart. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in my heart, here in my heart. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you. Come on, say it to God. I want more of you. Want you, Lord. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. And I want more of you, God. We want more of you, God. Oh, we want you, Lord. Yes, we want more of you, God. Oh, no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in my heart, here in my heart. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in my heart. Come on, sing it once again for the last time. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. Come on, sing it, sing it. I want more. Oh, we want more. Set a fire down. We want more. We want more. We want more. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. Yes, we want more of you.
you every single day. Oh, as long as we pray on. Yes, we need your presence, oh God. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, wala kang katulad. Wala kang katulad sa kabutihan, Ama. Ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos na dapat namin sambahin at patuloy na pagtiwalaan sa lahat ng mga nangyayari dito sa ibabaw ng mundo. Salamat, Panginoon, at may Diyos kaming natatawagan, Panginoon. Salamat, Panginoon, at mayroon kaming Diyos na natatakbuhan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa umagang ito, dakilang Diyos, ay patuloy na nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Patuloy na humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa, O Diyos. At patuloy na mangusap ka sa aming mga puso sa umagang ito. Patuloy na maranasan namin ang kadakilaan mo, ang pagkilos mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Salamat sa buhay at kalakasan na aming taglay. Kaya naman, Panginoon, nawa, O Diyos, ay ibigay namin ang aming pinakamainam na papuri at pasasalamat sa iyo sa umagang ito. Patuloy na pagpalain mo po ang lahat na gagamitin mo sa araw na to. Ang aming praise and worship team, ang aming Pastora Raquel. Dakilang Diyos, ang buhay nila ay inaaalay sa iyo, Panginoon. Maging ang magdadala ng iyong mensahe sa araw na to, Panginoon, ang aming pastor. Itago mo po sa iyo, sa inyong likuran, at ang kanyang sasambitin ay tunay na makapagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa kabila ng kaguluhan. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kayo ang yumayakap sa amin kapag kami ay nagugulumihanan. Salamat, salamat, Panginoon. Kaya naman binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang mabiyakang umaga po sa ating lahat as we celebrate this Resurrection Sunday. Ayan po, sabi nga po, galing tayo sa Holy Week, pero alam po natin ang truth at yun po ay kailanman hindi na po namatay muli ang Panginoon. Once lang po siya, once and for all namatay para po sa ating lahat so that we could be redeemed from the penalty of sin. Amen. Niligtas ka ng Panginoon, ikaw, ako at tayong lahat. Kaya po, tayo po ay naririto, nagpapatuloy, na sumasamba, nananampalataya sa Kanya, ay dahil totoo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Do you believe in that? Amen? And now we believe that God is in our midst. Amen? He is here in the name of Jesus. Hallelujah! Oh, you are here, Lord! Oh, we give you glory! We give you honor! Yes! Oh, give Him the highest praise and adoration! Oh, we give you glory, oh God! Hallelujah! The Lord is here, amen? He is our Emmanuel, which means God is with us. Hallelujah! And we will lift up the name of the Lord in this place. We will sing to Him the worship that we could never give Him. Hallelujah! Here we go! Jesus be revealed. Jesus be revealed. Come on, church. Come on, say it once more. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you.
answers, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Hey, God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Hey! God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Here we go! Oh, yes, we sing. All the heavens and earth will sing and glorify you, Lord. Oh, establish your kingdom. Oh, yes, we'll lift you higher. We give you glory. Come on, sing. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Oh, sing, sing. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Sing holy. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. We say, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. We go! God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Come on, say! Yes, we sing to you, God. Hallelujah. In the name of Jesus, every knee will bow and every eye will see that He is our God. Hallelujah. Oh, let's lift our voices to Jesus. Come on. Everybody, clap your hands to Jesus. Come on.
fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, oh, oh. Come on. Hey, everybody clap your hands to Jesus. Come on. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, say. Carrying the burdens, covered in our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Everybody say, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on. Carrying the burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Come on, say, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hey, I will live, I will not die. I will declare, I will lift you high. Christ revealed, and I am Him in Jesus' name. Come on. I want you to do this. Come on. Come on, everybody. Come on, everybody. In the name of Jesus. Oh, oh. In the name of Jesus. Oh, we are healed. Oh, we are empowered by you, Lord. We are strengthened by you. Oh, we give you glory, Lord. Here we go. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. None cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on. God is fighting for us, everybody, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. One last time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare, I will lift you high. Christ revealed, and I am Him in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hey! Yes, we are healed. Oh, hallelujah. And this is all we got, Lord. And this is all we are. And that is to worship you freely from our hearts. With all of heavens and earth will pass away, Lord.
but your word will remain. And so as your people, oh God, here we are worshiping you, declaring your faithfulness each and every day. God of every nation, faithful through the ages, oh glory unto you. Reigning over all things, with mercies never changing, who can compare to you? With all of heavens, we cry holy to the only one worthy. There's no one like you, Lord. With all of heavens, we cry holy to the only one worthy. There's no one like you, Lord. There's no one like you, Lord. Oh, there's no one like you, Lord. Oh, Jesus, Savior of all, you bore the weight of the fall. You are the God who saves. Your perfect love paid the cost, the victory of the cross. You are the God we praise. With all of heavens, we cry holy to the only one worthy. There's no one like you, Lord. What other Savior would use his freedom to pay your ransom we never could afford? There's no one like you, Lord. No, there's no one like you, Lord. Oh, there's no one like our God. There's no one higher. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. We love heavens, we cry holy to the only one worthy. There's no one like you, Lord. What other Savior would use his freedom to pay your ransom we never could afford? There's no one like you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Say hallelujah, 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 hallelujah. Yes, we sing hallelujah. Oh, yes, we sing, Lord. We want to build our lives. We want to build our lives, Lord, unto your love. Upon your love, Lord, upon your grace, and upon your faithfulness, oh God. Allow us to worship you, oh God, truly from our hearts.
There's nothing that we can do. There's nothing that we can give to you, Lord, because you own everything that we have. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of every praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Come on, sing it to God. We live for you. Yes, oh God. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Everybody sing. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, yes, we say. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, we build our hope, we build our trust upon your love, Lord. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Come on, church. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken.
you, Lord. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and let me in your love to those around. Come on, sing. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Come on, sing it one more time. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, kapatid. The Lord will always be there for you. With your heart and you will never be shaken. Oh, we sing holy. There is no beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. As the sax plays softly, let's embrace the presence of the Lord. As the saxophone play, let's just allow the presence of God to embrace us. Oh, we sing it to you, Lord. Oh, we sing it to you. Oh, there is none beside you. Feel the embrace of the Lord. If you want to cry it all out to God, just let it all be at His feet. Come on, church. Show us who you are. We want more. We want more of you, Lord. We've been in trials. We've been in pains. We've been in suffering for such a long time, God. And so we need you every day. Oh God, there is none beside you, Lord. Show us who you are. Fill us, oh God. Fill us with your love, God. Come on, let's sing it one more time for the last time. Holy, sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead in your love to those around me. Lead us with your love to those around us, oh God. It is only by your grace that we can love others as well. It is truly by your grace, by your mercy and love, Lord. Thank you for your sacrifices. Thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross for us. Thank you for redeeming us from the penalty of sin so that we may live a life in the fullness of you. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Come on, church. Worship Him. Praise Him. Lift Him up. Oh, we give you glory, oh God. We give you honor. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa iyong kahabagan, sa iyong pag-ibig. Kayo ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa amin, O Diyos, magmula sa inyong lingkod hanggang sa pinakabata, O Diyos, ng miyembrong ito,
ang mga kapatiran namin, O God, na sumasamba sa iyo, O Diyos, na nagpapatuloy at nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Kaya sa araw at umagang ito, dakilang Diyos, sayaan po ninyo na hindi lamang kami babaan ang iyong kaluwalhatian, kundi maramdaman namin ang kalapitan ng iyong presensya sa aming mga buhay. At patuloy niyo, O Diyos, na kilusin ang iyong mga anghel, ang iyong kapangyarihan, O Diyos, upang kami ay mapagministeryuhan ng iyong biyaya, pag-ibig at kagalingan sa araw na ito. Kaya, O Diyos, patuloy naming dinadalangin na patnubayan, samahan niyo ang bawat isa sa amin sa umagang ito at pagalingin sa lahat ng aming mga karamdaman, spiritual, emotional, psychological, and even physical, O God, right now. In the name of Jesus, I declare healing in our bodies, spirit, and soul right now. We commit to you our lives, and let your blessing be upon us today. In Jesus Christ's name, amen and amen. Hallelujah. Let's all be seated in the presence of the Lord. Mabuti ang Panginoon. God is good. So, ang Panginoon po ay laging mabuti sa kanyang mga anak at lalo sa mga nagtitiwala po sa Kanya. Today is the first Sunday of April. No? So, I would like you to open your heart, and God has something special message sa ating mga puso sa umaga pong ito. Ayan, Franciel, paki-flash mo na yung ating team. So in this April, ang ating pong pinakatema ay God's power, di ko po nadala yung clicker ko, God's power to renew, restore hope, and creates fresh starts. Okay? So mamaya po ay babasahin po natin yung ating text. And second slide, the power of, ang title po natin ngayong umaga based on our theme is the power of resurrected Christ in us. Okay? Ano po ba ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay? Okay? Let us read before we pray. Let us read our text in 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 21. Let us read that. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. 15. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Verse 16. So from now on, we regard no one from worldly point of view. Hindi ko lang po naguhitan yung part na yon, but I would like to repeat that again, verse 16. So from now on, present, we regard no one from a worldly point of view. Pakitandaan po natin yung word na yan. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Okay? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new life is here. Verse 18. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Next slide. That God was reconciling the world. Now take note, the world to himself in Christ, not counting people's sin against them. Okay? And he has committed to us the message of reconciliation. Verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Now take note of the word, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of Christ. Tayo po yung manalangin saglit. Minsan ko pandalangin, Ama, sa araw at umagang ito, nakausapin ninyo ang bawat isa sa amin, magmula sa inyong lingkod hanggang sa pinakabata na nasa lugar na ito, Diyos, ng iyong sambahan.
At hayaan niyo, O God, na maranasan namin ang iyong pag-ibig, ang yakap ng iyong pagmamahal, ang pag-unawa ng iyong biyaya at ang kapatawaran ng iyong banal na dugo, at ang pagtutuwid sa bawat isa sa amin. Katulad na yung salita, ang iyong salita, O Diyos, Hebrews 4:12 na may dalawang talim na nagtuturo at nabibigay ng pangunawa at nagpapala sa buhay ng bawat isa. Kaya, O Diyos, patuloy kong dalangin ang iyong kaunawaan, karunungan, kapahayagan, at patuloy mong ibaba ang iyong presensya, Panginoon, mula sa trono ng iyong kaharian hanggang sa lugar na ito, Panginoon. Itong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Balik tayo sa ating title, The Power, slide 2, The Power of Christ, or the Resurrected Christ in Us. Now, take note. In us. Bakit po kaya napakahalaga yung salitang in us? Now, let's go to slide 5. Now, let us look at the mga kaisipan na dapat nating isipin. Number 1, ang Lenten season or Holy Week po ay ating sinelebrate itong nakaraang linggo. No? At hindi po muna tayo nagkaroon ng Lenten season or tinatawag nating 7 last words just to give time and break for our families. Kung tingnan naman natin kung ano naman ang dapat nating bigyan ng pansin. Ho? So, we traditionally, we celebrate the death, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Bagamat hindi po namamatay ang Diyos taon-taon at hindi po pwedeng mamatay ang Diyos dahil walang kamatayan po ang Diyos. Ang namatay po ang katawang lupa ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang totoo nun. Ho? So, bakit siya namatay? Bakit namatay ang katawan lupa ng Panginoong Jesucristo? Para bayaran ang aking kasalanan, ang ating mga kasalanan, at upang tayo ay makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Now, next bullet. For many, it is the time for spiritual reflection. So, para po sa iba, ang Lenten season o yung sinatawag na Holy Week is for spiritual reflection. Yung iba nagfa-fasting, yung iba naman ay next bullet, please. Third. For others, it is a penitence o penitensya or to deprive oneself of pleasure. So, hindi mo na kakain ng mga meat, wala munang milk tea o milkshake, wala munang, ano ba yun? Wala munang mga masasarap na pagkain, mga masarap sa panlasa. Kumbaga, tabi muna natin yan. Ano muna tayo? Medyo pahirapan natin. Kaya nga, napanood ko dun sa YouTube, dumaan sa aking dashboard sa Facebook, yung isa may karga-kargang cruise. Ang ginawa nung bystander, sumakay siya dun sa cruise. Sumakay talaga siya, iyang bigat. Bumagsak yung tao, bumagsak din yung cruise, tapos sabay tinadyakan yung nagkakarga, yung sinasabi nilang Kristo na nagkakarga nung tinadyakan niya talaga. Sabi nga dun sa comment, nabawasan ka na ng kabanalan, Brad. Tinadyakan mo eh. Ganon. Okay? So, pang-apat na bullet na, Franchel, to others, it is the time for family bonding and personal break for leisure. Ibig sabihin, medyo mamasyal, maligo. Kaya ngayong araw na to, at saka nung Sabado, I think maraming mga naligo sa dagat. Wala namang masama doon dahil for leisure, for pleasure. Pero yung talagang sa tradition, yung Friday, talagang nagsasaklot talaga yung karamihan at nalulungkot. Parang ganon. No? But one thing that we need to understand. Now, let us look at the questions. Slide 6. What is the true biblical meaning of Jesus' death and resurrection? Ano ba talaga yon? Ha? So, one thing that we need to be in mind, na kung wala ang kamatayan ng Panginoon sa Kristo at wala ang muling pagkabuhay, yung pagkabuhay is the authenticity, legitimacy of His death. Kung ang Panginoong Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang atin pong, nasa 1 Corinthians 15 po yan, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Kahit anong paghihirap natin, kahit maglingkod ang pastor, kahit lahat ng kayamanan mo ipamigay mo sa mahirap, walang kabuluhan lahat yan. 1 Corinthians 13.
kung wala po tayong personal na patunay na ang Diyos na sinasampalatayanan natin ay muling nabuhay. Amen po ba? Hindi kailanman magliligtas ang pastor, ang tao, ang kaibigan, ang tingin mong pinakabanal na Kristiyano. Tandaan natin lagi, malinaw ang sa amin ng Biblia, na yung sa tingin mong ginagalang ng tao, minamahal ng tao, sa tingin mo pinaka-nirerespeto mo dahil sa tingin mo hindi siya nagkakamali o nagkakasala. Tandaan po natin lagi, hindi siya ang kaligtasan. At tandaan natin, lahat ng tao ay bagsak, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya yung sa tingin mo na, uy, okay yan, natatandaan ko noon, sabi ng isang Kristiyano, siguro yung pastor na yun, hindi na yun nagkakasala kasi nagtuturo siya ng sinless perfection. No. Alam nyo, let's go to the next bullet. And what does it mean that we were died with Him on the cross? Okay? So, ipapalaman po natin yung pangalawang sasabihin ko. And what does it mean that we were died with Him on the cross? Now, take note. Nung ang Panginoong Jesucristo po ay namatay sa krus, nung sinabi niya yung huling salita niya, Father, unto thy hands I commit my spirit. Now, as we know that man is composed of spirit, soul, and body. Ulitin ko po ha, spirit, soul, and body. Kaya pansinin niyo po yung prayer ko kanina. Panginoon, pagalingin po ninyo ang aming spirito, ang aming kaluluwa, at ang aming katawan. Now, kailan lang may tinext sa akin na kaibigan nating pastor sa GMA, sabi, Pastor, namatayan kami ng kapatiran. Isa sa mga masugid naming manggagawa ay na-stroke po. Yung kamag-anak niya ay nasa La Union, siya at ang kanyang asawa lang ang naririto. Alam niyo kung sino lang ang pamilya nila, yung church members. To make a long story short, humingi sila ng parang prayer. No? At kung pwedeng mapuntahan sa ospital. Alam niyo kung gaano kamahal ang pagnalagay po tayo sa ICU. Alam niyo po ang pinakamurang ICU, pinakamura po ito 50,000 a day. Up to 150,000 a day. Kaya pag na-ICU po ang isang tao, ihanda mo na po ang iyong 50,000 a day, pinakamura, hanggang sa pinakamahal. Hindi ko na po babanggit ang hospital dahil live po tayo. Dinala po sa isang pinakamahal, isa sa mahal na hospital dito sa Cavite. Nung kinuha nila doon sa hospital, doon pa lang sa pinanggalingan, bago ilagay sa ICU, ang kanilang bill na sa loob lang ng 2 araw ay nasa 75,000 pesos na. Wala pang ICU yun. Kailangan ilipat para dalhin sa ICU. Ganon po kamahal ang gamutan ngayon. Yung sa body po ito, soul, alam niyo ang pinakamahal, spiritual. Dahil ang spiritual po is connection with God. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Raquel, nagpapatuloy. Bakit tayo nagpapatuloy? Hindi dahil sa church, hindi dahil sa barkada. Alam niyo po, sa loob ng 38 years kong pagpapastor at sa this coming February 39 na po, isa lang ang nakita ko. Walang basihan ang katuwiran ng Diyos dahil magkapatid kayo o magbarkada kayo o mag-close kayo, wala po doon ang katatagan ng pananampalataya. Alam niyo kung nasaan? Sa Panginoong Jesucristo. Siya ang dahilan kung bakit tayong lahat ay nagpapatuloy. Kung bakit napapagtagumpayan natin ang lahat ng mga stumbling blocks ng buhay. Ang stumbling blocks ay nagpumula sa spiritual na problema. Pangalawa, emotional na problema. Alam niyo po, yung emotional na problema, ang pangalawang mahal. Pag nagkasakit ang utak, bibiyakin lang itong bungo natin. Makikita na ang tumor, makikita na ang problema ng utak. Pero kapag ang kaluluwa o yung tinatawag na soul, pag sinabi mong soul mind, pag sinabi mong soul emotion, pag sinabi mong soul will, pag yun ang nagka-problema, hindi po yan kayang gamutin ng kahit pinakamahal na mga psychological medicines. Hindi po siya kaya. Ang kaya lang niya, patulugin,
i-control, pero pagkatapos mawala yung bisa ng gamot, balik na ulit yung kanyang emotional problem. Now, yung katawan, apektado na lang yan ng problema ng dalawang ito. Ito po ay mirror lang ng kung ano ang katotohanan na nangyayari sa spiritual at nangyayari sa kaluluwa o sa soul or sa mind o sa emotion at dito sa ating katawan. Okay? So, let's move. Now, let us look at the death, slide 7. Death, resurrection, and resurrection of Jesus Christ. 2 Corinthians 5:14 to 21. Open your Bible, please. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 21. Verse 15. Okay? Number 1 is renewal. Okay? We can only renew if Christ is at work in us. Basahin po natin ang verse 15. And He died for all, that those who live should no longer live for himself, but for Him, and who died for them and was raised again. Alam nyo, kahit tayo na ang pinakamatalino, tayo na pinakasumma cum laude, tayo na ang lahat ng suma-suma sa lahat ng suma ng kaalaman sa mundo, kung wala po ang karunungan ng Panginoong Jesucristo sa ating isip at puso, hindi po natin kayang pagtagumpayan ang buhay. Ang dami ko po nakitang mayayaman ako po ay 60 years old na. Ang dami ko nakitang mayaman, hindi na-solve ang problema nila sa kanilang pamilya, ng pera, o ng kanilang pangangailangan sa pera. Tingnan nyo ngayon, ang social media, marami ng fake news. Maraming mga kongresista na involved sa tinatawag na corruption. Kasama na ang ilang mga senador. Ang pinag-uusapan ay bilyon-bilyon at may trilyon. Ang tanong, bakit? Naturally, ang tao po ay discontented. Kung sila na nasa mga posisyon na at sila ay mayayaman na kung tutuusin, yun lang maging milyonaryo ka sa ating buhay, sa natural. Hindi na mahirap nang abutin yun eh. Kasi pag sinabi mo milyonaryo ka, materialist na, we are talking about spirit, soul, and body. Now, body, we are talking about body. Yung bang pag gusto mong kumain na masarap, meron kang ATM, meron kang credit card, meron kang debit card, lahat meron ka. But one thing that we need to understand, na ang totoong kalaban natin ay ang ating sarili, hindi si Satan. Satan is already defeated 2,000 years ago. Mamaya i-enhance natin yan. So, ang isa sa pinaka dapat nating pasalamatan ay ikaw ay may pananampalataya na ang Diyos ko at ang Diyos natin at ang Diyos mo ay nabuhay. Nagkatawang tao, dahil hindi mo pwede mamatay ang Diyos, namatay ang nagkatawang tao, ang Diyos ang nagkatawang tao, at muling nabuhay. Yun po ang pinaka masarap sa ating pananampalataya. Alam niyo, sa mundo, sa una lang natin nai-enjoy ang mga bagay-bagay. Even friendship, even colleagues, even job and work. Sabi ng iba, magkaroon lang ako ng trabaho, masaya na ako. Nagkaroon siya ng trabaho. Oh, bakit? Hindi ka masaya. Sabi niya, dapat ang sahod ko 20,000. Magkaroon lang ako ng trabaho. Nagkatrabaho. Sunod, gusto ko ang sahod ko 20,000. Nagkaroon ka ng 20,000 na sahod. Teka muna. Hindi na naman ako masaya. Teka muna. Ano ba ang kasagutan sa buhay ko? Siguro dapat ang sahod ko 50,000. So nag-apply ka, natanggap ka, sumasahod ka na ngayon ng 50,000. Bandang huli, sinabi mo sa sarili mo, teka muna, siguro may problema. Ayaw ko sa boss ko, ayaw ko sa mga colleagues ko, lilipat ako ng trabaho. Medyo mataas ang konti, 60,000 naman. So lumipat siya, naghanap ng trabaho, natanggap.
60,000 na ang sahod. What's next? Problema. Alam nyo, ang sabi sa verse 17, next bullet, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Tandaan po natin lagi, mga kapatid. Tayong lahat ay hindi mababago kung wala ang Panginoon si Jesus sa ating puso at isip. Alam nyo, isa sa naunawaan ko sa loob ng 38 taon at sa loob ng 60 taon bilang tao, isa lang. Ang buhay ay walang katapusang struggle. Ulitin ko po ha. Ito po'y real talk, straightforward talk. Kaya ako, mas gusto kong kausap yung mga taong maraming pagsubok, dumaan sa maraming problema. Alam niyo kasi, marami silang natutunan doon eh. Ako po, ganun ako. Pag narinig ko na, ang daming problema nito. Alam niyo ba yung mga pagkakasala natin, hindi yan ginawa ng Diyos at hindi rin Diyos ang gumawa niyan. Tayo ang gumawa nun. Pero, pinakikita lang, number one, na tao ka pa rin, ang pastor ay tao pa rin, ikaw ay tao pa rin. Pangalawa, para huwag kang magyabang. Hello po. If you try to look at the men of people, even in the New Testament, makikita natin that they are still human being that needs to change. Kaya nga, therefore, conclusion, if anyone is in Christ, not in the church, not in colleague, not in peers. Sabi ng isang magulang, ayokong mabarkada ang anak ko sa school ng mga masasama. Hindi mo maiiwasan yan. Dapat sa bahay pa lang, i-train mo na. Kasi pag nasa school na yan, hindi na natin alam kung sino ang mga nakapaikot sa kanya o sa kanila. Ang training, ang pinaka-best na mairirigalo natin sa ating anak ay hindi ang milyon na pera. Ang best na mairirigalo natin sa mga anak natin ay hindi magandang kotse, bahay, at milyon na ATM. Ang pinaka-best na maibibigay natin, mahalin nila ang Panginoon sa Kristo. Sa mundo, kailan lang may dalawa akong counseling. Itong week na to, bali almost 2 weeks, pero nakaraan, pares ko sila kausap. Una, isa. Sabi niya, Pastor, bakit ganun ang buhay? Kahit saan ako magpunta, marami ako nakakaaway. Totoo yun, dahil ikaw ang bida ng buhay mo. Kung ikaw ang bida ng pelikula ng buhay mo, saan ka man pumunta, meron kang antagonista. Meron kang kaaway, maraming inggitero, maraming inggitera, maraming chismoso, maraming chismosa, maraming pakialamero, lahat mga away, Marami yan. What you need is not to change your environment, but to change our mindset. Kaya nga, Christ in us. Paano yun? Paano papasok ang Panginoon sa Kristo sa atin? By mere word of God. Faith is cometh by hearing the words of Christ. Kaya nga, renewing of your mind, Romans 12:1, di ba masabi na ng Bible? Offer your lives as a living sacrifice, holy and acceptable. Verse 2, renew your mind. Now, tandaan natin lagi, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi laging bato, hindi laging patag, kundi mabato, mabuhangin, malusak, ang tawag doon, yung maputik, maburak. Hindi lagi. Meron naman ako isang counseling, Pastor, ang dami ko nang punatin na church. Kailan lang? Kasi may mga tao akong ayaw makakita. Alam niyo, sa totoo lang, ang problema, hindi yung tao. Ikaw ang may problema.
Kasi kahit saan ka magpunta, yung tao na kinayayawan mo, makikita mo ulit yun doon. Same problem. Kaya nga, pansinin yung mga pamilya natin. Kaya kanyang pamilya. Bakit nag-aaway yung mag-asawa? May problema sila. May mga mag-asawa na gusto na maghiwalay. Bakit? Dahil meron silang problema. Bakit may mga anak na suwail sa magulang? Gusto ng mag-asawa ng maaga, gusto ng lumayas. Dahil may problema sila. Now, we need to understand that renewal does not start from the outside. Listen carefully. Renewal starts from within. Our mind, our heart. Christ in us. Next, number 2, restoration growth. Yan. Ha? We can only grow and restore if we placed our hope in Christ. Kaya tama yung sinabi ni Raquel kanina. Kayo lang ang dahilan, Panginoon. Totoo yun. Ako po sa loob ng 38 years, ako po. Kung ang miyembro may karapatang matisod, ang pastor may karapatang matisod din. Kung ang miyembro ay may karapatang magalit, ang pastor ay may karapatang magalit. Dahil pare-parehas lang naman tayo. Isa lang ang pagkakaiba ng pastor sa inyo. Tinawag kami ng Diyos. Alam nyo, katulad nung tao na sinabi niya, Pastor, hanggang social media, lahat na. Inatinan ko na. Napapagod na po ako. Dinaretso ko siya ng salita. Sabi ko sa kanya, ano ba ang nagiging problema mo sa mga church na pinupuntahan mo? Kasi po, ayoko po kasi ng ganito eh. Ayoko po kasi ng ganyan. Ayoko po kasi ng ganon. Mali po kasi ganyan. Mali po kasi ito. Tandaan natin lagi, hindi ka Diyos. Hindi tayo Diyos. Let's give everyone the chance, a room for restoration, for growth. Na lumago. Ano sabi sa verse 19? That God was reconciling the world to Himself in Christ. Not counting people's sin. Ayun. Not counting people's sin against them. Alam niyo, ako po 60 years old na. 39 years na akong pastor. Ang dami ko pong nakitang problema magmula sa pastor hanggang sa pinakabatang Kristiyano sa Pilipinas. Nakarating na rin ako sa iba't ibang bansa. Nakakita ko, yung palang problema sa Pilipinas ay nasa Amerika din. Yung problema sa Amerika nasa Europe din. At yung problema sa Europe ay nasa Thailand din. Nasa Cambodia din. Bakit ko nasabi? Isa po ako sa pinapadala ng Bible League sa Asia. Nakarating na rin ng Africa, ganoon din. Ang daming sinungaling. Naku po. Doon, pag nakaaway mo isa, kaaway mo na lahat. Ganun katindi ang problema sa Africa. Pag nakaaway mo isa, problema mo na. Talagang, ano na yun, kampihan na yun, wala ka na. Ganun katindi. Kaya, mahirap. Sabi ko nga, dun sa kausap ko, mahirap ang trabaho ng pastor, Brad. Sabi ko, mahirap, hindi madali. Dahil ang pinag-uusapan, tayo kasi, pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Diyos. Kaya lang, nagkaiba ang pastor, accountability and responsibility and tasking. Ulitin ko ha, accountability, responsibility, and tasking. Kayo po, pwede kayong tumanggi sa gawain, kami hindi. Pwede sabihin, no, kami hindi. Pag sinabi ni Lord, gagawin namin. Ngayon, bawat isa sa inyo, ang kaluluwa nasa kamay namin. Kaya nga, accountability and responsibility. Ang hirap nun. Hindi yun madali. Akala ng iba, ganun lang. Kaya nga, ang pagkakaiba ng pastor, full-time, ay nagsunog ng kanilang ng kanilang ambisyon, na kanilang pangitain sa sarili, sinundan ang lakad ng Panginoon. Okay? Now, go to slide number 10. Number 3. A new beginning. Okay? We can build our faith. Now, that's the third point. We can build our faith if we learn to carry our cross and follow Him.
Matututo lang tayong magsimulang lumakad sa panibagong buhay. Alam nyo, di ba, ewan ko, sino mga gamer dito na naglalaro ng mga level 1, level 2, di ba? Yung mga dati, ganun eh. Nung ako'y bata pa, naglalaro ako ng Nintendo. Level 1, level 2, level 3. Hanggang sa abot ka ng level, kung ano man ang pinakamataas na level, tapos magre-reset back na naman yon. Okay? So, tayo, bawat pagsubok ay may dahilan. Ulitin ko po. Bawat pagsubok ay may dahilan. May mga pagsubok na, listen carefully, may mga pagsubok na related sa problema. Now, iba yung problema dahilan sa kapalpakan o dahilan sa kasalanan, iba yon. Iba yung pagsubok at iba yung problema, iba yung problema na dahil sa pagsubok, iba rin naman yung problema dahil sa maling desisyon, sa kasalanan, at sa pagkakamali. Iba yon, ha? Magkaiba yon. Ulitin ko lang, ha? Magkaibang anggulo ng buhay yan. Alam nyo, sa araw-araw ng buhay, pagsubok man na galing sa Diyos, o pagsubok man na galing sa Diyos, paliktarin natin, pagsubok man na galing sa Diyos, o pagkakamali man dahil sa maling desisyon, maling pag-uugali, o maling galaw ng buhay mo. Parehong kinakapitalize ng Diyos yan. Lalos sa personal nating pagkukulang at pagkakamali. Ito po, ang naintindihan ko sa salita ng Diyos sa loob ng 60 years old at sa loob ng 38 years na pagpapastor. Tandaan natin lagi, walang exempted sa pagsubok. Dito pala. Walang exempted sa pagsubok. At walang exempted sa pagkakamali at pagkakasala. Wala. Ngayon, kung lahat ng pagkakamali at pagkakasala ay tinatapos mo na ang buhay mo, problema yan. Tinan niyo po, ha? Sabi ng Matthew 16, 24-26, bago natin ituloy yung sinasabi ko. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple, now take note, the word disciple meaning martus, or martyr, must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Verse 26, last verse. What good it will be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul. What can anyone give in exchange for his soul? Now take note. Spirit, soul. Nandito na tayo sa soul. Alam niyo ba na ang soul, okay, tanungin ko kayo. Nabanggit ko na kanina, actually, nabigyan ko na kayo na idea. Ang tunay na kalaban natin ay hindi na si Satan. Sino na po? Sarili. Alam niyo kung bakit? Ulitin natin. Spirit, ang Diyos ang gumawa niya, buhay yan. Dito na tayo sa soul. Ang soul ay may tatlong bahagi. Tatlong dimensions. Intellect, emotion, and will. Ulitin ko, ha? Intellect, ang kaluluwa. Intellect, emotion, and will. Ang will, ang bahagi ng pagiging tao mo. Tao ko. Alam niyo ba kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng depression? Because yung will niya ay hindi niya maipasakop sa Diyos. Kaya nga nabanggit ko sa inyo na ang totoong kalaban natin ay hindi na si Satan. Sino na po ang kalaban natin? Yung will natin. Tayo na po yun. Kaya imbis na tayo ay magamit ng Diyos, tinatawag kita anak, maglingkod ka sa akin, ayoko. Will yun ayoko. Kapatid, sa tingin ko, gifted ka mag-gitara. Sa tingin ko, pwede kang gamitin ni Lord sa pag-gitara. Pwede ka ba mag-gitara? Ayoko. Di ba? Ayoko. Nag-away kayo mag-asawa, kinorek mo, either babae man o lalaki, kinorek yung bawat isa. Sinabi mo sa asawa mo, hindi pa pwede yan, dapat ganito, dapat ganyan. Sasabihin ng asawa mo, babae man o lalaki, ayoko. Hindi yan ang aking gusto. Hindi yan ang tama. What would happen? Yung anak natin, pag kinorek natin,
Sasabihin natin, hindi yan tama. Ganito anak ang dapat mong gawin. Ayoko po. Malaki na po ako. May isip na po ako. Hindi yan ang gusto ko. So, in this particular point, we are talking about 26, verse 26. Sabi nito, what good will it be for someone to gain the whole world? Yet forfeit their soul. Ang soul hindi namamatay. Ang soul hinahatulan. Either heaven or hell. Ulitin ko. Either heaven or hell. Hindi na po pwedeng ipanalangin ang kaluluwa pagpatay na. Pagpatay na po siya, patay na po yan. Wala na pong pag-asa yan. Mapunta ng langit kung siya ay nakadestino na sa apoy ng impyerno. Now, let's go. Let's go to slide 12, Francian. Now, a new beginning, we can build our faith if we learn to carry our cross and follow Him. By one, okay, first bullet, by serving, ito yung pinitch ko na nakaraan sa inyo, by serving God. Prayer, worship, isa lang yon. Grow in faith by reading His Word, evangelism, and discipleship. So hope maintindihan na po natin yan kasi na-preach ko na po yan dito. Yang apat na yan, ang component ng tunay na paglilingkod. Ay, pastor, nagtatights na ako, naglilingkod na ako. Hindi po. Kanya po ang tithes, hindi yun sa'yo. Binigay mo lang ang para sa kanya. Ay, pastor, ako po ay naglilinis ng silya. O ministry yan. Hindi yan paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod is in Him. Again, in Him. Meaning, nadidevelop ka sa loob. Alam niyo ba, ito yung recap lang, ang ministry na walang in Him, ang ministry na walang serving, ay nakakapagod. Nakakapagod yan. Subukan mo like mag-drum na mag-drum. Tapos hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka na nalalangin. Hindi ka nag-evangelize. Hindi ka nagdi-disciple. Anong tawag doon? No direction. No. Alam niyo po, ang tunay na direction ng buhay ay hindi yung tumugtog. That's only the effect. Hindi yung magpaawit, hindi yung... Kahit kami mga pastor, yung pag-preach namin, pwedeng skill, magaling ka na. Alam niyo, okay, bibigyan ko kayo ng isang makatotohanan ng storya. May dumalaw sa akin na mga kaibigang pastor. Nalungkot ako. Ang kwentuhan nila, worldly na. Yung isa dito, kilala nyo. Pero yung isa dito, hindi nyo kilala. Pinuntahan ako sa bahay. Nagkita kami. Nag-usap kami. Matagal ko na kilala ito. CSRM time pa. Dating maiinit. Nagulat ako. Pastor, saan ba dito may beer house? Ganun. Hindi naman beer house talaga. Yung may alak daw. Ako umiinom ng beer, sabi ko. Beer brand. Tatanda ako nung kami nung buhay pa late, yung namatay si Herbie, Pastor Herbie. Na nasa Vietnam kami, Saigon. E di sinundo kami ng counterpart namin. Ngayon, kumain kami. Kay Herbie ko una narinig to eh. Sabi niya doon sa waiter, Brother, sir, come here. Give me beer. Pour beer. Di naglakihan ng mga mata ng kami, pati yung mga Vietnamese. No beer. Beer brand. Alam nyo, hindi na rin ako, ito yung totoong istorya uli. Naku po. Grupo ng mga, nakalive tayo. Grupo ng mga sinasabing bishop. Alam niyo, hindi masamang uminom ng red wine kapag isang jigger lang. Kasi kahit ang doktor, sinasabi ang jigger para sa heart. Pag redondo ng puso, ng blood. Pero kapag subukan mong uminom ka na ng red wine, na 3 bote na ganito kalaki, ano mangyayari sa'yo? Hindi na yun medicinal purpose, intentionally maglasing na.
Nakakalungkot. Kung kailan tumanda ka magpastor, doon ka gustong tumikim ng mga worldly na ginagawa ng mundo. Ayoko lang magbanggit ng pangalan kasi baka kilala niyo yung iba. Pero recently lang yan. Kung kailan tumanda, tumagal, kagustuhan na gustong. Isipin mo, birthday, in-invite ako. Ito po, totoong istorya po ito ha. Hindi ito kwento-kwentuhan. Pastor, birthday ko, darating sila bishop. Meron akong hinanda ditong, tawag dito, yung ihaw. At meron ako ditong red wine. Sabi ko, Brad, bakit? Ano ang purpose? Celebration lang tayo. Hindi naman nakakalasing to. In short, syempre, hindi ako pumunta. Hindi dahil sa killjoy ako, kundi, hindi talaga ako umiinom, kahit nung unang panahon pa. Alam nyo kasi, mga pagsubok at problema, kanya-kanya. May mga lalaki na naninigarilyo, may mga lalaking hindi na, babae man o lalaki, hindi na naninigarilyo. May kanya-kanyang butas ang bawat Kristiyano. Na kahit sabihin mong Kristyan na, meron pa rin flaws sa buhay nila na kailangan nilang pagtagumpayan. Hindi yan nawawala. Dahil araw-araw tayong pinapagaling ng Lord. Kaya nga, yung next bullet, Franchel, by sharing our testimony with others, alam nyo, hindi ibig sabihin na nagkamali o nagkasala kayo, wala ka ng kwentang tao. Hindi yun. Alam nyo ba ang mahalaga? Nakita nila na tumayo ka uli at nagpatuloy ka sa Panginoon. Dahil kung lahat ng pagkakamali ay tapos na, wala ng Kristiyano, ubus na ang Kristiyano. Noon pa, wala ng pastor. Noon pa, wala ng Kristiyano. At noon pa, hindi na ako nagpapastor. Baka nakikita nyo ako ngayon, nasa pabanda-banda na lang. O baka nasa worldly na trabaho na. Alam nyo, doon ko na nakikita na nakukonfirm na even pastors, Christians, Christian leaders, are not excused or exempted to the demonic attack. Diba? Sabi ng John 10:10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Gusto niya mag-away-away tayong lahat. Gusto niya magalit ka sa pastor. Gusto ng diablo magalit ang pastor sa mga miyembro. Gusto magkagulo. Gusto magsiraan. Yun ang gusto ng diablo para walang lumago na church. Bakit? Walang testimony. Meron nagpa-advise sa akin, Pastor, bakit hindi lumalago ang mga kabataan namin, ang mga church namin? Bakit nga? Ano na po na mo? Siya rin na sumagot. Kasi po sa amin, pag may umatin na pogi o maganda, hindi na pinapansin. Insecure na sila. Pagka may nakitang magaling, ayaw na nilang kausapin. Kasi baka malamangan sila ng galing. Mali. Alam niyo ang tunay na mature? Kapatid, third bullet. By allowing others to see Christ in us. Alam niyo, ang pinakamahalaga, hindi yung umaating ka sa church. Part lang yan, result lang yan. Alam niyo, ang pinakamahalaga, kahit sa aming mga pastor, hindi yung preaching namin. Dahil sa totoo lang, kaya nga ako nasa office bago ako pumunta rito, doon talagang niluluto ko yung sarili ko. Lahat ng pagsisisi, lahat ng pagpapakumbaba, lahat ng paglilinis, lahat ng kung meron mang hindi tama. Bakit? Dahil pagdating mo sa pulpito, hindi sa'yo yan. This is of God. Ay, hindi ako nabibless kay pastor kasi makasalanan yan. Ay, may problema ka. Bakit? Hindi ka mabibless. O sige, lumipat ka. Pag nakita mo na naman yung pastor, ay, makasalanan niya yung pastor, ayoko na dito, lilipat ka. Nakasampung simbahan ka na. Bakit? Dahil ang problema, hindi yung pastor, hindi yung church, kung hindi ikaw. Tayo.
So allow others to see that Christ in us. Ako, ito po naging prinsipyo ko noon pa at alam to ng mga kapatid ko. Kahit kapatid ko, pag mali, kinukorek ko talaga. Hindi ko pinapayagan. Pag mali, mali. Magalit ka sa akin, problema mo yan. Yung isang pastor na nakausap ko, sabi niya, Pastor, ang hirap korekin ng titer. Mali. Madali lang. Mahalin mo si Lord. Tumayo ka kay Lord at si Lord lang ang lahat. Bakit ka matatakot sa titer? Hayaan mo siya. Pag kinorek mo siya at lumipat siya, bahala siya. Alam niyo, sa totoo lang, matagal na po ako naglilingkod pero hindi ako pinatay ng Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kayo po, matagal na po tayong naglilingkod sa Diyos. Hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Now, conclusion. Ayan. Tapos na po tayo. Simple lang naman. Ano sabi sa Isaiah 43? Forget the former things. Do not dwell on the past. Alam niyo kasi ang problema natin, nabubuhay tayo sa nakaraan. Hello po. Ay, naalala ko, kaysa mga mag-asawa, kung bakit hindi nagpapatuloy. Kasi naaalala nila yung mga kasalanan. Alam niyo, kung si Pastor Alan ay titinan ko, ilang pastor na po ang nakagawa ng hindi maganda sa akin. Kung titingnan natin ang bawat kasalanan ng bawat isa, wala na pong tatatag na church. Forget the former things. Do not dwell on the past. Matuto tayong patawarin ang sarili natin. See, I am doing a new things. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness streams of wasteland. 14th slide. Next slide, please. 14th slide. Conclusion na po tayo. Our great enemy is not Satan but ourselves. Next bullet. B, we must learn to forget the past and do not linger on our past failures. Alam niyo, ito naisip ko lang, no? Paano kaya kung si Pastor Alan, walang sinabing problema, walang kasalanang sinabi? Sasabihin mo, wow, ang galing ni Pastor. Grabe talaga. O, nagsabi si Pastor, ito yung problema ko, ito yung kasalanan ko. Nag-preach si Pastor. Ayoko na, makasalanan yan, Pastor na yan. Hindi na ako naniniwala dyan, marami problema yan. Alam niyo sa totoo lang, if we don't learn to forget and to forgive, hindi ka rin patatawarin ng Diyos sa kasalanan mo. Hello po. Kasi kung hindi ako nagpatawad at hindi ako pinatawad din ng mga taong pinagkasalanan ko, hindi na ako aabot sa 38 years. Alam niyo, hindi madaling magpastor. Hindi madaling maging ina. Sino rito ang mga ina? Hindi madali ang maging magulang. Ako po, naintindihan ko na ang paano ang maging magulang. Bakit? Sa loob ng halos 2 taon, ako naglalaba. Ako nagluluto. Ako nag-aayos. Di ba? O, iimbitahan ka. May income ka. Siyempre, ang pastor na bubuhay sa pananampalataya eh. Minsan, isang beses, si Pia humingi sa akin ng pera. Crave daw niya. May crave daw siya. Anak, alam mo naman, minsan may time, alam mo yan, di ba? Namumulo tayo ng piso. Alam mo yan. Alam niyo, ang buhay hindi nakakahiya. Kailangan totoo ka sa buhay. Dahil pag hindi ka totoo, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya sila, bago sila humingi, tatanungin nila ako, Papa, may pera ka ba? Wala. Tahimik na. Meron ka ba pera sa GCash? Wala. Zero. Okay. Alam niyo, third bullet,
See, one must understand that we are all in the process of change. And that change will depend on how we submit ourselves to the Lord Jesus Christ. Lahat tayo ay mayroong pagkukulang. Lahat tayo ay may kasalanan. Lahat tayo ay kinahabagan at pinatawad lang. And last bullet, D, and we learn to forgive ourselves. Patawarin mo sarili mo. Alam niyo, karamihan sa nadidepress, ayaw nilang patawarin sarili nila. Lagi silang hinuhunt ng kanilang kasalanan. And forgive others. In renewing our mind by filling our hearts and mind of God's faithfulness. Alam niyo, kung bakit tayo nababago? Dahil, pinapaalala ng Lord sa atin, anak, pinatawad din kita. Magpatawad ka. Anak, umunawa ka dahil inunawa din kita. Anak, magmahal ka dahil minahal din kita kahit hindi ka karapat-dapat. Ayun. Yun ang pinakamaganda. At ang panghuli, itong pinakamatindi. Ha? Sabi rito, Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed. Nakakapagod magpastor, nakakapagod maging pamilyado, nakakapagod maging ina at ama. For His compassion never fails. Basa niya ang isip mo. Basa niya ang puso mo. Alam niyo, ang pinakamaganda, verse 23, for they are new every morning. Great is your faithfulness. Idadagdag ko lang, wala ito sa verse 25 ng Ezekiel 43 pala, yung ating binasa. Ang isang napakaganda nung ako ay nag-i-incubate doon sa office for preparation. Pinakita ng Lord sa akin yung verse sa Isaiah 43, sorry. Ezekiel pa rin. Isaiah 43, yung ating text kanina. Isa sa pinakamatindi. Ayan. Verse 25. Sabi po rito sa verse 25, I am who blots out your transgression for my own sake and remembers your sin no more. Alam niyo, we need to wash our hearts and mind. Pag hindi mo pinatawad ang sarili mo sa mga pagkukulang at pagkakamali mo sa buhay, hindi ka rin matututo magpatawad sa iba. Tandaan natin lagi, binlat out ng Panginoon. Ang sabi ron, I will remember your sins no more. Gayahin natin ang isip ng Diyos. Huwag isip natin. Ang isip ng tao, hindi nakakalimot. Pero ang isip ng Diyos, ay nagpapatawad. Tayo lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama, sa umagang ito, hayaan niyo po ng inyong salita ay magsilbing 2 talim, tabak na may 2 talim, na magtuturo sa amin ng iyong kalooban. Hayaan niyo, O Diyos, na mag-reflect kami sa kung ano ang nais mo sa buhay namin. Maging patutuo kami, Panginoon, sa aming mga sarili. Maging totoo kami. Kung makitaan man kami ng pagkukulang, magpakumbaba kami, umamin sa aming kasalanan at magpatuloy, tumayo at magpatuloy bilang patotoo na kami ay tao na pinatawad mo, Panginoon, at kinahabagan mo, Diyos. Kaya sa umagang ito, turuan mo kaming matuto.
pakilalanin ka sa aming buhay at magliwanag kayo sa aming buhay at puso. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay, let's move on to the next part. Alalahanin natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. That Jesus died on the cross and resurrected from the grave. Sige, ano yung awitin natin? Thank you. Yan ang pinakadahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Dahil siya ay namatay at muling nabuhay. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Lay down your life. Yes. Jesus, I surrender all. Let us need to surrender whatever problem. Here I stand, forgiven. Hayaan natin. Here I stand, holy and righteous. Napasanin natin ang ating krus. You paid the price when you lay down your life. Paano ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo. I surrender all. Yes, hallelujah. With you, my heart. Hallelujah, hallelujah. I walk with you, my heart. Hallelujah. Down on my knees, thank you, Lord, for saving me. And I walk with you In my heart. Yes. I walk with you my heart. Yes, Lord. Hallelujah. Found me at the cross, down on my knees. Yes, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Hallelujah, hallelujah. Yes. Tunay, Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Here I stand, forgiven. Here I stand, forgiven. Yes, hallelujah. Here I stand, forgiven. Yes, hallelujah. Tayo lahat ba'y tumayo? Itaas natin ang tinapay at ang saro bilang paggalang sa ating Panginoong Jesucristo. Itaas natin ang saro at ang tinapay, for I received from the Lord what I also passed on to you, that the Lord Jesus on the night he was betrayed and he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord
in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Tayo manalangin. Lord, habang nakataas ang tinapay at ang saro, linisin niyo po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na dugo. At salamat, O Diyos, sa dugo na yan ay tinanggap namin, Panginoon, ang kabanalan, ang katuwiran, at ang katotohanan ng buhay. Kaya sa umagang ito, sa pagkain namin ng tinapay at pag-inom ng saro, ay tanggapin namin ang kapatawaran, pag-ibig at kagalakan mula sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sabay-sabay natin kainin ng tinapay at inumin ang saro. Hello po. Sa mapagpalang umaga pong muli, salamat po Panginoon sa mensahe mo sa aming lahat. At muli po Panginoon, buksan mo pong muli ang aming puso at isipan upang papasukin ka sa aming buhay, Lord God. Salamat po sa Lord. Makibukas po kayo sa akin sa Mateo, chapter 7, verse 7. Paborito ko pong verse to dahil isang taong laging may pangangailangan. Salamat po sa Lord. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Itong verse na ito ay nagtuturo ng matyaga, may pananampalataya at masigasig na pananalangin. Ito ay pangako na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga anak sa tamang panahon at paraan. Ang humingi, pinapakita nito ang ating pagdepende sa Diyos. Humingi tayo ng karunungan, tulong at mga pangangailangan ng may pagpapakumbaba. Humanap. Higit pa sa paghingi, ito ay aktibong pagsisikap na makita ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin nito ay paghahanap sa kanyang presensya at katotohanan ng higit sa mga material na bagay. Hindi po yung humanap ng mauutangan. Kasi po pag ganun talaga pag ang taong nagigipit, humahanap muna bago hanapin ng Lord. Hanapin muna ang taong makakasustain ng kanyang pangangailangan. Pero bad po yun. Dapat po hanapin muna natin ang Lord. Luhod po muna natin to sa Diyos. Kumatok, nagpapahiwatig ito ng pagtsitsaga. Huwag sumuko sa pagdarasal kahit hindi agad nakikita ang sagot. Ang pagkatok ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad ayon sa plano ng Diyos. Trust in God's timing po. Ang sagot ng Diyos ay maaaring oo o hindi. O maghintay ka, ngunit palaging pinakamabuti ang kanyang plano. Ang Diyos ay hindi madamot. Siya ay nagagalak na pagpalain ang kanyang mga anak. Ang mga kapatid sa panahon ngayon, napakahirap di po ba ng buhay dahil sa pagtaas ng diesel. Pero nakakatakot kasing gumastos ng pera. Pero wag po nating pagdamutan ng Diyos. Sama po natin siya sa budget natin. Every week, every month. Kasi
tayo po ay tutulong sa Diyos para magpalago ng ating iglesia. Kung hindi po tayo magkakapit-kapit kamay, hindi po tayo uusad, lalo na po sa panahon ngayon na kailangan po na iglesia ang ating mga kamay. Wag po nating gawing balakid ang hirap ng buhay ngayon para tumulong naman po tayo sa ating iglesia, sa ating Diyos. Wag po nating isipin na itong bibigay natin ay para sa tao. Ibigay po natin ng buong puso at bukas palad na may pagmamahal sa Diyos at kagalakan sa pagbibigay. Kaya po, mga kapatid, dahil sa kagipitan ng buhay ay ibigay po natin ang pagmamahal natin sa Diyos with cheerful giving, Panginoon. Ay salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, dahil kahit sa hirap ng buhay, nandito ka, Panginoon, upang kami bigyan ng katiyakan na hindi magugutom ang iyong mga anak. Dahil alam po namin, Panginoon, na kilala mo ang bawat isa sa pangalan. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. Alam mo ang pinagdaraanan ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng provision. Financially, physically, mentally. At alam ko, Panginoon, na ikaw ang magliligtas sa amin, Lord God. Huwag mo kaming hayaan na mapahamak dahil sa material na bagay na pinagtatalunan ng bansa. Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa. Maraming salamat po dahil kinilala mo kami at binilang mo kami bilang iyong tagapagmana. Kami iyong mga anak na hindi mo pababayaan at hahayaang magutom, Lord God. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan, pinaparangalan at pinagkakatiwalaan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ito pong aking dalangin. Amen. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ our Lord. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I
I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. And dadako na po tayo sa ating announcement. For our regular announcement po, every Wednesday po at 8 o'clock in the evening, ang atin pong the hour of prayer, intercessory prayer. Every week po ay sinesend po ang ating official link sa atin pong group chat. And every Saturday naman po ang atin pong praise and worship band practice at 6 p.m. And ang atin pong Bible study. Antabay na lang po kayo sa ating group chat dahil minsan po ay nagbabahay-bahay po tayo or minsan dito po yan sa atin pong church. Every Sunday at 9:30 in the morning ang atin pong regular service followed by our ministerial fellowship. And of course for our additional announcement po, of course yung ongoing po na collection po natin for pledges ng evangelism, sound system, and building restoration. And for our additional announcement po, ang meeting po with the leaders to be headed by Pastor Alan would be next week po after the service. So that would be April 12 po. So this week po later after the service, wala po tayong meeting. Lamang po, tinatawagan po natin si Pastor Alan for closing prayer and benediction. Okay, let's all stand up. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Napakabuti, Panginoon. Napakabuti na iyong presensya. Ang iyong puso ay laging nasa amin.
ang iyong kadakilaan ay sumusunod sa amin. Dakilang Diyos, hindi namin kayang tumbasan ang mga kabutihan na yan. Ang aming salita ay kulang. Ang aming kayang gawin ay hindi sasapat para mapantayan ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Sa iyong krus, ang iyong banal na dugo, at ang iyong presensya, ang dahilan kung bakit kami matuwid, ganap, at naaayon sa iyong kalooban. Kaya o Diyos, sa umagang ito, sa pagtatapos ng aming pagsamba, hayaan niyo o Diyos na itaas namin ang aming mga sarili kasama ng iyong mga anak at matanggap namin, Panginoon, ang iyong masaganang bendisyon at biyaya at umuwi kami na puno ng iyong pag-ibig. Taas sa atin dalawang kamay as a gesture of receiving God's blessing. Ang makapangyarihang Ama na siyang lumikha ng langit at ang lupa ay iyong kasama at samahan ka. Ang biyaya ng bugtong na anak na si Jesucristo na ating Panginoon ay lagi maghari sa iyong puso at isip. At ang banal na Espiritu na siya kasama natin araw-araw, kasama mo sa oras-oras, ay magbigay ng kagalakan sa iyong puso sa pagpapatuloy na pagsamba at paglilingkod. Tanggapin mo ito na may kagalakan sa iyong puso. Umuwi ka na mapayapa, dala ang kagalakan, pag-ibig na mula sa Diyos sa buhay. Tanggapin mo ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ay sumigaw at magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. God is good. Magandang umaga po sa bawat isa.